Tila ba isang inahin si Lola Belinda na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga inakay. Pupunta ako sa mga anuhan kong akaparis niya. Tatanungin ko kung may labahan, hindi po. Mahanap naman ako ng ibang layabang para yung mga anak ko hindi naman magutom. Kaya ako minsan ano na yung ulo ko. Kaya ako nagpunta rito para sabi ko, pagka may pera ka ako, padadala ko na sana siya. Ang kadakilaang ito ni Lola Belinda ang talagang nagtulak sa amin para hanapin ang kanyang pamilya. Ayon kay Lola Belinda, Remyas Guerrero, Carol Guerrero, Heidi Guerrero at Rowena Guerrero ang pangalan ng kanyang mga anak. May kanya-kanyang pamilya na raw ang mga ito at sama-sama raw silang naninirahan sa Daraga, Albay. Agad naming sinaliksik ang kaso ni Lola Belinda. Wala na kaming itinapon pang mga sandali. Bit-bit ang mga nasabing impormasyon. Agad na naming tinungo ang address ni Rowena. Rowena Guerrero, kuya. Sa loob po. Oo, saan? Pagdating mo dyan sa mayan, tindahan mo sa baba. Magkaliwa kayo. Okay po. Salamat po, kuya. Magandang umaga po. Magtatanong lang po, kilala niyo dito daw po nakatira si Rowena Guerrero? Rowena? Apo. Malapit lang daw po dito po. Sa baba? Sa baba po. Pagdating, diretso lang po. Tanong nyo lang ako dyan sa baba. May tindahan. Sa may tindahan. Ano pong tindahan yun? Yan ang tindahan. Dito po sa gilid. Makita ang tindahan. Salamat po. Magandang umaga po. Magtatanong lang po. Kilala niyo po si Mrs. Rowena Guerrero? Punta nga bila. Saan po? Ay, papasok. Papasok po. Ay, salamat po, ate. Matapos ang mahigit 15 minuto, itinuro kami ng aming pagtatanong sa bahay na ito. Excuse po, magandang hapon po. Ate, magtatanong po. Dito po ba nakatira si Miss Rowena? Ang Panginoong Diyos ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Nakailang ulit ng inuusal ng mga tagaluwalhati ng Maynila dito sa Marikina ang mga misteryo ng Rosaryo. Sa pag-asang sa pamamagitan ng taimtim na mga panalangin, muli nilang makakapiling ang mga mahal nila sa buhay. Kasama sa mga nananampalataya ang 68 anyos na si Lola Belinda, mag-iisang taon nang hindi nakakauwi sa kanila. Si Lola Belinda ay na-admit dito sa luwalhati ng Maynila noong January 17, 2007. Through sa referral ng Manila Reception and Action Center. Ayon nga sa referral, siya ay na-rescue ng Task Force Rescue sa UN Avenue. Ngunit kahit malakas pa si Lola Belinda, tila nilalamon na ng katandaan ang kanyang alaala. Ano kayo napunta rito sa luwalhati? Hindi dati ako dyan. Yung bandit dyan. Oo. At saka yung si Mrs. Sino si Mrs.? Yung may-ari niya. Kasi nagtatrabaho ako dyan. Ano po ang trabaho ninyo? Sa nagpaglabada. Ayon sa social worker, paiba-iba raw ang mga detalyeng ibinibigay ni Lola Belinda. Iba-iba na yung mga sinasabi niya, saka kung pagtatanungin mo siya kung saan banda ang bahay niya, tinuturo dyan lang sa tindahan, malapit sa tindahan. At tinuturo niya na kung saan-saan lang itong Boys Town na ito ay hindi mo naman masabi na o kaya maniwala ka dahil kung wala namang bahay dyan na ina-identify niya. Sa pagtatala ng mga social worker ng luwalhati ng Maynila, ang masidhing pagnanais ni Lola Belinda na matulungan ang mga anak ang dahilan kung bakit naligaw ang matanda. Ayon nga sa kanya, nung nakausap ko siya ay basta umalis siya ng bahay para maghanap ng trabaho at siya ay ang dating trabaho niya ay namamlansa at naglalaba at gusto nga niya magkaroon ng trabaho para mabuhay niya ang kanyang pamilya. Kahit kahit mga malalaki na yung anak niya, gusto pa rin niyang makatulong. Tila ba isang inahin si Lola Belinda na handang gawin ang lahat
para sa kanyang mga inakay. Pupunta ako sa mga anuhan kong aksesaris niya. Tatanungin ko kung may labahan, hindi o mahanap naman ako ng ibang lalabang para yung mga anak ko hindi naman magutom. Kaya ako minsan ano na yung ulo ko. Kaya ako nagpunta rito para sabi ko, pagka may pera ka ako, padadalang ko na sana siya. Ang kadakilaang ito ni Lola Belinda ang talagang nagtulak sa amin para hanapin ang kanyang pamilya. Ayon kay Lola Belinda, Remyas Guerrero, Carol Guerrero, Heidi Guerrero at Rowena Guerrero ang pangalan ng kanyang mga anak. May kanya-kanyang pamilya na raw ang mga ito at sama-sama raw silang naninirahan sa Daraga, Albay. Agad naming sinaliksik ang kaso ni Lola Belinda at hindi na pala namin kailangan pang suyurin ang Albay. Yes, hello. Magandang hapon po. Dahil ayon sa talaan ng COMELEC, ang bunsong anak ni Lola Belinda na si Rowena naninirahan na pala sa Novaliches, Quezon City. Wala na kaming itinapon pang mga sandali. Bit-bit ang mga nasabing impormasyon. Agad na naming tinungo ang address ni Rowena. Rowena Guerrero, kuya. Sa loob po. Oo, saan? Pagdating mo dyan sa mayan, tindahan mo sa baba, magkaliwa kayo. Okay po. Salamat po, kuya. Magandang umaga po. Magtatanong lang po, kilala niyo dito daw po nakatira si Rowena Guerrero? Rowena? Apo. Malapit lang daw po dito po. Sa baba? Sa baba po. Pagdating, diretso lang po. Tanong mo lang ako dyan sa baba, may tindahan. Sa may tindahan. Ano pong tindahan yun? Yan, Dito po sa gilid. Kita ang tindahan. Salamat po. Magandang umaga po. Magtatanong lang po. Kilala niyo po si Mrs. Rowena Guerrero? Sa kabila. Saan po? Papasok. Papasok po. Ay, salamat po, ate. Matapos ang mahigit 15 minuto, itinuro kami ng aming pagtatanong sa bahay na ito. Excuse po, magandang hapon po. Ate, magtatanong po. Dito po ba nakatira si Miss Rowena? Opo, bali ako po yun. Ay, hello ate. Ako si Lori from Sunny Mining Makapiling. Bale, napunta po kami dito kasi nabataan po namin na nawalan daw po kayo ng lola. Ng mama. Bali, mama. namin yun. Ano pong pangalan? Belinda Guerrero po yun. Belinda Guerrero. Kumpirmado, ito nga ang bunsong anak ni Lola Belinda. Kwento ni Rowena, nasira raw ang tirahan ng kanyang ina sa Albay dahil sa bagyong Reming. Kaya't napilitan itong pumisan sa kanyang ate, malapit lang sa kanila. Bali, nung pumunta siya sa kapatid ko, nagpa-mingi siya ng tulong. Tapos, nasalanta din yung kapatid kong gusto niyang hinga ng tulong. Ngayon, siguro napag-isip-isip niya na hindi siya matutulungan. Sabi nung isang anak niya, umalis daw yung lola niya, wala daw tsinelas. Tapos nung tinignan niya sa labas, wala na daw ho siya. Dahil si Rowena ay nakapirme sa Maynila at malayo sa ina nung nawala ito, lalo lang siyang nag-alala. Malay mo na sagasaan siya kasi mahilig siyang maglakad. Bali, dapat kasi binili niya doon sa kasambahay niya. Yung mama ko kasi, yun nga, laging nagagalit yun, bigla na lang umaalis nang walang paalam. Wala tuloy magawa ngayon si Rowena, kundi alalahanin na lang ang mga huling sandali kasama ang kanyang nanay Belinda. Nung umalis kasi siya, hindi niya siguro napansin kasi meron pang ibang mga dala. Gusto ko kung ano yung iniwan niya, kung ano yung ayos, yun lang yung nakikita ko. Bakit ho? Para hindi mawala yung yung amoy niya, yung itsura niya. Kaya hindi na napigilan pa ni Rowena na manawagan sa inang mag-iisang taon na niyang kinasasabi kang makita. Ma, kung asaan ka man ngayon, sana umuwi ka na. Huwag mo na kaming pahirapan. Alam ko na baka nakalimutan mo na yung kung paano umuwi. Sana
kung sino man yung nakakakita, ibalik na lang sa amin si Mama. Kaya ang panawagang ito ni Rowena sa kanyang ina, hindi na namin hahayaan pang mabigo. Wala na kaming sinayang na sandali. Agad na kaming tumungo sa luwalhati ng Maynila. Sa sasakyan pa lang, hindi na maitago ni Rowena ang kabang nararamdaman. Kinakabahan. Bakit po? Baka sakaling andun o kaya wala doon. Hindi ko alam kung ano yung emotion na nararamdaman ko. Basta kinakabahan lang ako. Matapos ang isang oras na biyahe mula Novaliches, gabi na nung narating namin ang luwalhati ng Maynila sa Parang Marikina. Samantala, libang na libang naman si Lola Belinda sa panonood ng telebisyon. Hindi alintana ang isang bisitang paparating na mag-iisang taon na niyang hindi nakikita. Narinig ko si Ate Mel, kaya man ako bigyan hindi kaya. Narinig ko ito naman sa Manila, duman sa pigpunta niya. Tapos dahil man siya ni Aruga intindi sa kuya, kaya nagpayakaw ako. Narinig pa yan. Ano ko kamamangaki ko, nag-aaral ko, nagpabayaan. Kaya ni nahilak sa kuya mga tao, marabo na nga ako din di bari yun. Hanggang gusto ko magadaan ako talaga. Marami naman pagtigas ko sa mga ate ko. Ang mag-ina tila binabawi na lang sa init ng kanilang mga yakap ang halos isang taong pagkakawalay nila sa isa't isa. Sabi ako sinasabi ko, mabatay ako. Ayon sa Biblia, kumatok ka lang at ikay pagbubuksan, ngunit hindi lahat ng ating hinihiling agad niyang ipinagkakaloob. Hindi dahil sa hindi siya nakikinig, kundi dahil naghihintay lang siya ng tamang panahon para ibigay ang ibinubulong ng ating bawat panalangin. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.